Marami pong salamat. The only special thing that we can have for this Sunday is only the Word of God. Amen. Ah, Happy Sunday at isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Masaya po ba kayo? Ah, Kahapon, ano pong araw ng puso. Sabi ng katabi ko, araw daw ng patay. Ah, Dalawang ibig sabihin ng bulaklak. Pwedeng maging araw ng puso, pwedeng maging araw ng patay. Depende sa kung ano yung ah, nasa puso natin. Pwede po itong mabigyan po ng ibang ibig sabihin. Sa araw po na ito, ako po ay natutuwa at nagagalak dahil hindi po dahil araw ng puso. Because I believe for us to celebrate hindi Christmas, for us to celebrate Valentine's doesn't mean that we prove that there is love. Para po sa atin, naipatunay po natin na tunay ang pag-ibig ay hindi Valentine's ang kailangan po natin, kundi ang dugo po ni Jesus. So, bago po tayo magsimula, magbabasa muna po ako ng isang bersikulo tapos sisimulan po natin. I'll be reading in 1 King chapter 3. 1 King, unang hari. Kung meron po tayo dito sa ating screen, 1 King chapter 3. Mula po sa 16. 3 verse 16. Meron po tayong screen dito po sa harapan. Pwede po nating basahin sabay-sabay. Sundan po natin sa ating mga bata. Nang magkagayoy, naparoon sa hari ang dalawang babae na mga patutot at nagsitayo sa harap niya. At sinabi ng isang babae, "O Panginoon ko, ako at ang babaeng ito ay tumataan sa isang bahay. At ako ay nanganak ng isang batang lalaki sa bahay ng kasama ko siya. At nangyari na ikatlong araw pagkatapos na ako ay makapanganak, na ang babaeng ito ay nanganak naman at kami ay magkasama, walang iba sa amin sa bahay, liban sa kaming dalawa sa bahay. At ang anak ng babaeng ito ay namatay sa kinakabihan sapagkat kanyang nahigaan. At siya ay bumangon sa hating gabi at kinuha niya ang anak kong lalaki sa siping ko samantalang ang iyong lingkod ay natutulog at hininga niya sa kanyang sinapupunan at inilagay ang kanyang patay na anak sa aking sinapupunan. At nang ako ay bumangon sa kinaumagahan upang aking pasusuhin ang aking anak, narito siya ay patay. Ngunit nang aking kilalanin ng kinaumagahan, narito hindi ang aking anak ng aking ipinanganak. At sinabi ng isang babae, "Hindi, kundi ang buhay ay aking anak at ang patay ang inyong anak." At sinabi ng isa, "Hindi, kundi ang patay ay ang iyong anak at ang buhay ay siyang aking anak." Ganito sila nagsalita sa harapan ng hari. Nang magkagayon sinabi ng hari, ang isa ay nagsasabi, "Ang aking anak ay ang buhay at ang iyong anak ay ang patay." At ang isa ay nagsasabi, "Hindi, kundi ang iyong anak ay ang patay at ang aking anak ay ang buhay." At sinabi ng hari, "Dalhin ninyo ako ng isang tabak." At sila ay nagdala ng isang tabak sa harap ng hari. At sinabi ng hari, "Hatiin ng dalawa ang buhay na bata, at ibigay ang kalahati sa isa, at kalahati ay sa isa." Nang magkagayon nagsalita ang babae na ina ng buhay na bata sa hari, sapagkat ang kanyang pagmamahal ay nagninigas sa kanyang anak, at sinabi niya, "O Panginoon ko, ibigay mo sa akin, sa kanya, ang buhay na bata, at sa anumang paray huwag mong patayin." Ngunit ang sabi ng isa ay, "Hindi magiging akin ni iyo man, hatiin siya." Hanggang verse 26 ay binasa po natin. Marami po sa atin nakakaalam at narinig ang kwento po na ito tungkol po sa
Judgment of King Solomon, kung paano po naging wise ang kanyang paghahatol sa harapan ng kanyang mga mamamayan. Isang araw, yung Diyos ay nagtanong kay Solomon, ano ang gusto mo? Gusto mo ba ng pera? Gusto mo ba ng posisyon? Gusto mo ba ng mga ari-arihan? Pero ang hiniling ng hari sa harapan ng Diyos ay ang katarungan. Dumating ang araw na sa kanyang pamumuno ay merong isang matinding pag-away. Kahapon din, meron din pong isang matinding pag-away na nangyari. Dahil sa may iba't ibang mga katwiran, kaya hanggang sa matapos ang aming paliga, ay meron pong iba't ibang mga reklamo. Sa ganong mga sitwasyon, kung ako rin katulad ni Solomon, meron ganong wisdom. Siguro, sobrang mapagpala ang aking buhay sa pamumuno, hindi lang sa mga mamamayan, kundi sa ating mga kapatiran, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapatid. Pero itong hari na to ay si Solomon, nung lumapit itong mamamayan sa harapan niya, yung kanyang paghahatol ay naging sobrang makatarungan. Naging sobrang mabuti sa kahit kaninong paningin. Isang araw, itong dalawang patototay, sila ay parehas na nanganak, sila ay parehas na nagpapalaki ng bata. Pero isang araw, itong isang patotot ay nadaganan niya ang kanyang anak habang natutulog. Kaya nung nagising siya, ay nako, namatay yung bata. Pero nakita niya dun sa harapan ng babae, ay siya rin, merong kaparehas na bata katulad ko, pares kaming nanganak. Siguro, hindi ito mamumukahan. Tara, palit tayo ng bata. Kaya habang natutulog itong isang patotot, yung kanyang patay na bata ay pinalitan dito sa bata ng natutulog. Ngayon, kinabukasan, nung pasususuin na, bakit patay na yung anak ko? Nung nakita niya, hindi ito anak ko eh. Ano pa pangalan natin ate? Si Ate Emily. Meron po bang oras na nalito kayo, anak ko ba to? Hindi. Ay, wala naman siguro. Parang hindi yata ito anak ko parang ibang ano to Malilito po ba? Kung may kakambal, malilito po ba? Siguro. Kahit kakambal, pagka anak ko ay, hindi pwedeng malito eh. Tama po ba? Anak ko ito eh. Kaya nung paggising nung isang patotot, etong patay na bata ay, hindi ko ito anak eh. Sige, ibigay natin kausapin natin itong isang patotot Nung kinausap niya itong isang patotot, yung batang yan ay sa akin yan. Kaya sabi ng patotot na ito, hindi, sa akin ito. Hindi sa akin yung buhay. Hindi, sa akin itong buhay. Sa iyo yung patay. Hanggang sa itong pagtatalo nila ay hindi matapos sila ay humarap sa harapan ng hari at yung hari ay nagbigay ng hatol. Sige, para wala ng away, hatiin na lang. Kaya sabi ng isa, yes, tama po kayo hari, dapat hatiin na lang sa gitna. Dapat 50-50 dapat Ni konti, hindi dapat bumawas. Ni konti, hindi dapat madagdagan. Dapat saktong-saktong. 50-50 Pero sabi naman ng isa, hari, ako po ay inyong patawarin. Ako po ay nagsinungaling. Yung tunay na may-ari ng bata na ito ay, siya po yung merong ari. Siya po yung may-ari ng batang ito. Ibigay nyo na lang po sa kanya. Kaya dito sa sitwasyon na ito, sino ba yung tunay na nanay? Yung nagsisinungaling o yung nagsabi ng hatiin sa gitna? Yung nagsisinungaling Doon, nalaman ng hari.
sino ba yung tunay na nanay? Sa mata natin, itong nagsisinungaling, sinungaling yan, kaya hindi yan yung tunay. Pero hindi po ibig sabihin ng lahat ng nagsisinungaling ay hindi tunay. Kasi sa loob po ng Biblia, makikita po natin, pati po si Jacobay, si Esau and Jacob, noong sila ay humarap sa kanilang tatay, si Jacob ay nagsinungaling din eh. Pero sino po ba yung pinagpala? Si Jacob yung pinagpala. Hindi lahat ng gumagawa ng masama ay masama. Hindi lahat ng nagsisinungaling ay sinungaling. Sa araw ng Sabat, sabi sa kautusan, huwag kayong gumawa ng kahit anong gawa. Pero si Jesus mismo, siya ay nagpagaling ng may sakit. Di ba araw ng Sabat, bakit si Jesus sa araw ng Sabat siya ay gumawa? Maraming mga tao, kung ayon sa ating sariling kaisipan, hindi natin maintindihan kung ano po ba yung salita ng Diyos. Because it says in the Bible, for my thoughts and your thoughts are parehas or different? Different eh. And so, my ways and your ways ay magkaiba eh. Kaya hindi natin pwedeng maintindihan kung ano po ba itong puso ng Panginoon, yung pag-iisip ng Panginoon, if we treat according to our heart. Likewise, etong babaeng ito, nagsinungaling sa harapan ng hari. Pasensya na po kayo, ako po nagsinungaling. Pero doon sa kanyang pagsisinungaling, natuklasan ng hari, siya pala yung tunay na nanay. Today, I would like to share with you everyone. Hindi yung wisdom po ni Solomon, kundi yung puso ng Panginoon para sa atin. Paano ba natin malalaman kung ano po ba yung tunay na puso ng Panginoon para sa atin? Because if we think and think again about this story, ako din, every time I think and think again about this story, God is always showing me new heart. Kasi itong patutot na ito ay patutot eh. Ibig sabihin ay, yung patutot ay, kuya, ang pogi mo naman. Ibig sabihin, pogi ka? Sabi ng patutot, kuya, ang pogi mo naman, tara, inom tayo. Ngayon, sasama si B-Boy, di ba? For the second time in my life, tinawagan ako ng pogi kasi yung unang tumawag ng pogi sa akin yung nanay ko. Pangalawa itong babae, pogi pala ako. Ngayon, sasama ba? Yes. Kaya, sabi ng babaeng ito patutot, dahil ikaw sobrang pogi, na-inlove na ako sa'yo. Ang pogi mo naman. Mahal kita, B-Boy. Kung gano'n, ano sasabihin ni B-Boy? Pero ito ay patutot eh. Yung puso ng patutot ay, totoo ba o hindi? Hindi. Hindi. Ngayon, bukas, kay Kuya Anthony naman. Kuya Anthony, I love you ha. Sa kanya rin, I love you. Sa kanya rin, I love. Sa lahat ng tao ay, I love you. Yun ang patutot. Naintindihan niyo po ba? Ha? Ay, mapagmahal. Yun din yung sinabi sa akin nung meron daw pong discount. Last na lang po, ngayong itong araw na to, 50% discount. Nung kinabukasan po, 50% pa rin ha. Every day, 50% discount. Naintindihan mo. Yun ang mga nagbi-business. You know, business, they will never do something na ikakalugi nila. They will never do something na ikakalugi nila. They always do business that they profit. Yung mga patutot din, ganun din eh. Patutot din. Yung salitang, I love you,
sa likod nito ay merong ibang ibig sabihin na gustong sabihin sa atin. Naintindihan po ba natin? Hindi ibig sabihin ng lahat ng I love you ay I love you. Hindi lahat ng ibig sabihin ng gusto kita ay gusto kita. Ang iba ay para lang makuha yung pera, para lang makuha yung kung anong bagay na meron. Yes. Today, I would like to share what is the true heart. How can we find the true heart? Ngayon, itong patutot na to ay buong buhay niya, puro I love you. Pero never pa sa kanyang buhay ay naging totoo ang pag-ibig. Pero isang araw, itong patutot ay nabuntis. Isang araw, itong patutot ay nanganak. Nung itong patutot ay nanganak, itong patutot na nagsabi ng sinungaling, yung puso niya ay nagbago. Paano ba nagbago ang puso ng patutot na ito? Ang patutot ay never nagkaroon ng tunay na pag-ibig sa kanya. Kaya kahit namatay yung anak niya, namatay. Kung namatay yung anak niya, ano po ba dapat yung puso natin? Nagluluksa. Masakit o hindi? Pero nung nadaganan, nadaganan. Tara, palitan natin yung anak ko. Ano yan? Exchange gift. Nadaganan. Ngayon, sa oras na yun ay, kung totoong nanay, magluluksa o hindi? Yung anak ko. Bakit ko to nadaganan? Talaga, minsan, ako rin yun din yung takot ko eh. Pagka ako natutulog, baka madaganan yung anak ko. Pero never ko nadaganan yung anak ko kahit magkasama kami matulog. Hindi lang ako makagalaw. Pero, never nadaganan. Pero itong nanay na to ay, habang kasama niya itong anak niya, nadaganan eh. Normal ng puso ng nanay ay, nagluluksa, nalulungkot, nasasaktan, pero kahit nadaganan yung anak niya, walang nararamdaman. Ngayon, etong puso na to ay, hindi puso ng nanay, kundi puso ng patutot. Naintindihan niyo po ba? Puso ng patutot ay, hindi tunay na pag-ibig. Puso ng patutot ay, hindi puso ng nanay. But the other one, noong sinabi niya na, uy, yan yung anak ko. Tara, dalhin natin sa harapan ng hari. Sinabi ng hari, hatiin sa gitna. Etong nanay ay, hindi niya matanggap na hatiin yung anak sa gitna. Ano man po yung mangyari, huwag niyo pong saktan yung bata. Nagsinungaling po ako, pasensya na po kayo. Bigay niyo na lang po sa kanya. Ako po yung nagsinungaling. Yun ang tunay na puso ng merong pag-ibig. Yun ang puso ng tunay na nanay. Tunay na nanay ay merong pagluluksa sa puso eh. Tunay na nanay ay merong kalungkutan sa puso eh. Tunay na nanay ay kayang magsinungaling kahit na hindi naman totoo. Tunay na nanay ay kayang magsinungaling para lang mabuhay ang anak eh. Para lang mabuhay ang isang buhay ng tao. Kaya niyang gawin kahit anong bagay. So, halimbawa tayo ay nagmamaneho. Pagka traffic light, color red, ano ba dapat gawin? Mag-stop, tama po ba? Tapos, 30 kilometer speed limit. Kung ganun, dapat ano ba yung takbo? Mabagal lang, tama po ba? Pero halimbawa, dito sa sasakyan, yung asawa ko ay, halimbawa, 9 months na, 10 months na, malapit na mga anak, malapit na ako mga anak. Red light, mag-stop ba ako or dediretso ako? Dediretso, tama po ba? Kahit na illegal, dediretso hindi? Dediretso. 30 kilometers, dapat dahan-dahan lang. Kung gano'n, dahan-dahan po ba ako tatakbo? Pwede mag-overspeed o hindi? Pwede mag-overspeed. Pwedeng, kahit red light, mag-illegal. Bakit? Kasi merong buhay ng tao eh.
Kasi kung hindi ako dediretso, itong buhay ng tao na to ay mamamatay. Kung itong babaeng patotot na to ay hindi magsisinungaling, yung anak niya ay mamamatay. That's why, even though I do illegal, even though I do wrong thing, kung ito ay para sa buhay ng kaluluwa, bakit hindi pwedeng gawin? Baka bukas, narinig ko po doon sa Sunday sermon, kailangan ko daw mag-illegal. Tara, illegal na tayo lahat. Baka ganun yung pagkaintindi nyo, ha? Ma-misunderstand. 30 kilometer, pwede naman pala dumiretso, ha? Pwede naman pala mag-illegal, ha? Tunay ng puso ng nanay ay merong sakripisyo. Kahit na siya ay pagbintangan, ikaw, bakit ka nagsisinungaling? Ikaw, anong klaseng babae ka? Kahit na siya ay pagbintangan, she can do whatever para lang sa kanyang anak. Para lang sa buhay na ito. Yun ang tunay na puso ng nanay. Kaya itong patutot, pareha silang patutot nung sila ay nagkaroon ng anak ay, yung isa, kahit na siya ay nabuntis, kahit na siya ay nanganak, she still remain as patututin. Pero itong babaeng ito ay, nung siya ay nabuntis, nung siya ay nanganak, yung puso niya ay hindi na patutot, kundi siya ay nagkaroon ng puso ng pag-ibig. Siya ay puso na nanay. The heart that she never had before, for the first time in her life, nung siya ay nanganak, merong puso na naramdaman. Habang kami, mga 2 months, 3 months, pinapalaki si Hayon. Sobrang, minsan 2 a.m., minsan 3 a.m. Kaya, sige, tulog ka na. Una, sobrang sweet. Pero nung mga ilang beses na lumipas, itong asawa ko ay, hinagis siya ng ganyan. Yung pala sa panaginip ko lang, paggising ko, itong asawa ko ay sobrang nainis na kaya yun. Ikaw! Bakit ikaw hindi ka matulog? Ano ba bang gusto mo? Ngayon, titigil o mas iyak. Habang ganun, unti-unti, kahit na gustong ihagis, pwedeng ihagis o hindi? Hindi pwede. Unti-unti, nagkakaroon ng puso ng nanay. Naintindihan ko? Kasi kung walang pagmamahal, pwedeng ihagis o hindi? Pwede. Tama po ba? Ikaw, ang tigas-tigas nung. Isang araw, sabi ng asawa ko, hugasan mo yung tayo ni Hayon. Yes po. Pwedeng hugasan o hindi? Pwedeng hugasan eh. Pero nung inutos kay Hana, hugasan mo yung, hindi ko kaya yan. Hindi nanay eh. Kaya ba si Biboy? Hindi rin kaya si Biboy eh. Pero yung puso ng nanay, sige, kahit ano ay pwedeng gawin. You know, we are just like the same with this patutot eh. We are born in this world with full of sin in our heart. Tayo ay ipinanganak ng makasalanan. Tama po ba? Hindi tayo naging makasalanan dahil tayo ay nagkasala, kundi tayo ay galing sa binhi ng kasalanan. Kaya nung tayo ay ipinanganak ay galing sa kasalanan eh. Ako, ayoko magsinungaling, pero nagsisinungaling o hindi? Nagsisinungaling eh. Ako, kailangan masipag ako. Kailangan talaga buong puso ko to gagawin. Sister Chef, everyday nakikita ko, naglilinis na ako, konsensya na ako eh. Pero si Sister Chef, merong araw na tinatamad o hindi? Ay hindi, everyday, ano yan, masipag yan. Meron bang araw na tinamad o hindi? Meron eh, naintindihan nyo? Kasi tayo ay, tao lang din, na galing sa binhi ng kasalanan. Kahit na si Biboy ay gaano kabait. Si Biboy ay hindi kayang magalit. Di ba, boy? Hindi kayang magalit, di ba?
Kaya daw. Kaya ako, hindi ako magsisinungaling. Ako, hindi ako magmumura. Ako, mula ngayon, hindi na ako magagalit. Pero mamaya-maya, nagagalit na naman. Pagkatapos magbati, ay, pasensya na, next time, hindi na kita away na. Pero mamaya-maya, awayin ulit o hindi? Awayin na naman ulit. Mamaya-maya, hindi na ako magtataas ng boses. Mamaya-maya, nagtataas ng boses o hindi? Nagtataas eh. Sa loob pala ng puso ay, kahit na ilang beses kong sinikap ay, hindi kaya. Bakit? Ako ay galing sa kasalanan eh. Pero alam ninyo, simula nang nakilala natin si Jesus, merong panibagong puso na never natin natanggap sa ating buhay. Itong patutot, buong buhay niya ay nabuhay lang ng patutot, pero simulan nang siya ay nanganak. Merong puso na never niyang naramdaman eh. Ano yun? Puso ng pag-ibig. Yung puso ng pag-ibig pala ay kaya magsakripisyo. Yung puso ng pag-ibig pala ay kayang gawin kahit anong bagay. Kahit na magsinungaling ako sa harapan ng hari, Hari, pasensya na po kayo. Ako yung nagsinungaling. Ibigay niyo na lang yung bata sa kanya. Kahit na siya ay magsinungaling, kaya niyang gawin para sa kanyang anak eh. Para lang mabuhay. That is the true heart of nanay. Pero siya ay hindi nanay eh. Ano siya? Siya ay patutot lang eh. But God able to change the heart of kahit yung pinakamaduming tao. Even if the most evil person, He can change the heart of person. Nung siya ay nanganak, ako dati wala akong pakialam sa ibang tao. Dati wala akong pakialam sa sinasabi ko. Dati ginagawa ko lang kung ano yung gusto ko. Ngayon, hindi lang kung ano yung gusto ko. Kung ano yung gusto ng anak ko. Kung ano yung gusto ng asawa ko. Kung ano. Wala na akong buhay eh. Naintindihan nyo? Yung buhay ko ay, hindi na ako nabubuhay para sa akin. Nabubuhay na para saan? Sa anak ko eh. Anak, kailangan mo mabuhay. Kailangan mo mag-survive. Ano bang gusto mo? Ano bang kailangan mo? Gagawin ko lahat para sa'yo. Yun ang puso ng nanay. Etong patutot, nagkaroon siya ng puso na never niyang natanggap sa kanyang buhay. And that is the heart that she had nung siya ay nagkaroon ng anak. Nung siya ay nagkaroon ng panibagong binhi. Ako din, ako masamang tao ako eh. Ako sinungaling tao ako eh. Ako mamamatay tao ako eh. But the time that I discovered the heart of Jesus in my life, God changed my heart. God changed my life. Dati ako, wala akong pakialam sa ibang tao. Dati ako, ang pakialam ko lang yung sarili ko lang. Pero ngayon, sige, para din sa ibang tao. Kaya nang magsekripisyo eh. Kaya nang magbigay. Kaya nang gawin ang bagay na hindi lang para sa akin, kundi para sa ibang tao. Yun ay hindi ko puso eh. That is not my heart. And that is the heart of Jesus that we receive. Yung patututay, puso ng patututay, puro sinungaling lang eh. Puso ng patututay, nabubuhay ng para sa kanyang sarili eh. Pero nung siya ay nagkaroon ng anak, hindi na siya nabubuhay para sa kanyang sarili. Siya ay nabubuhay na para saan? Para sa kanyang anak eh. Sige, kahit ako ay husgahan pa ng mga tao. Kahit na masama yung tingin sa akin ng mga tao. Basta ako, para sa aking anak, Hari, huwag niyo pong hatiin sa gitna. Ako po ay nagsinungaling. Kayang magsinungaling para sa kanyang anak. Kaya magsakripisyo para sa kanyang anak. Ganun din po tayo. Tayo din. Hindi po tayo yung tao na gumagawa ng mabuti. Meron lang puso pero hindi natin kayang gumawa ng mabuti eh. Yung kabutihan ng tao ay merong hangganan eh. But the time that we receive the great discovery, what is that? Ito ay ang kapatawaran ng kasalanan. Simula na natuklasan natin kung paano ba si Jesus ay nagsakripisyo para sa atin, namatay sa krus para sa atin, binayaran ng ating kasalanan para sa atin. Si Jesus pala ay namatay para sa akin. Si Jesus pala ay nilinis niya ang kasalanan ko para sa akin. Doon, yung puso ko ay binago ng Panginoon. Ngayon, dati ako na nabubuhay para sa aking sarili.
Dati ako na nabubuhay na selfish life. Ngayon, I cannot live my life only for myself. But I live my life for the others. When Jesus came on this earth, si Jesus ay hindi nabuhay para sa kanyang sariling buhay. Si Jesus for 33 years, while he was living in this world, siya ay nabubuhay para sa ibang tao. Siya ay nagsasakripisyo para sa ibang tao. Napakadaming mga tao na nakilala si Jesus ay nagbago ang kanilang buhay. That's why, kahit na yung ginagawa ko ay illegal, kahit na ginagawa ko ay overspeed. Pero kung ito ay ikabubuhay ng taong ito, ngayon, bakit hindi ko gagawin? Mamamatay na itong bata kung hindi ko dadalhin ngayon sa ospital. Kung merong, di ba, kaya yung mga ambulance, pwedeng dumiretso kahit red light. Yung ambulance, pwedeng mag-overspeed kahit 30 kilometers. Bakit? Because what they are doing is not for themselves. Naintindihan nyo? Yung bagay na ginagawa nila ay hindi para sa kanilang sarili, kundi para sa buhay ng taong ito. You know, what we are doing is not only the life for ourselves, but the life living for the others. Kung ano, bakit hindi ko kayang mabuhay ng buhay ni Jesus? Pwede. Doon, unti-unti. Buhay na namubuhay ng katulad ng patutot, ngayon ay buhay na namubuhay ng buhay ng nanay. Buhay na namubuhay dati ng makasalanan, pero ngayon ay buhay na ng buhay ni Jesus. Paano ko pwedeng magkaroon ng ganitong puso na nagluluksa para sa aking anak? Paano ko pwedeng magkaroon ng puso na pwedeng maluha para sa aking anak? Never ako nagkaroon ng ganitong puso. Pero simula lang siya ay naging nanay. Ito pala yung puso ng nanay. Merong pag-ibig sa anak. Ito pala yung puso ng nanay, pwede magsakripisyo para sa anak. Ako rin, never ako nabuhay para sa aking sarili. Pero ngayon, pwede na mabuhay para sa ibang tao. Pwede na magsakripisyo para sa ibang tao. Pwede ibigay yung oras para sa ibang tao. Hindi ko to puso Hindi ako ito Hindi ito si Joshua. Sino ito? Ito pala ay si Jesus. Ito pala ay puso ni Jesus. When we discover our true identity in front of the Lord, I am no longer sinner, but righteous in the eyes of God. That's why when God sees us, it is no longer I who live, but Jesus who washed all of our sins. Basahin po natin John chapter 8, verse 11. Pakita po natin sa ating screen. John chapter 8, verse 11. Ano po ang nakasulat? At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka ng iyong lakad. Mula ngayon, sabay-sabay po nating basahin, huwag ka nang magkasala. Hanggang ngayon, ikaw ay nabuhay ng makasalanang buhay. Pero mula ngayon, huwag ka nang magkasala. Hindi ibig sabihin na ikaw ay hindi magkakasala. Kundi dahil yung buhay mo ay hindi mo na buhay, kundi sino na ang nabubuhay? Si Jesus na ang nabubuhay. Kaya yung buhay mo na makasalanan ay tapos na. Mula ngayon ikaw ay mabuhay na buhay ni Jesus. Amen? Now, let's read in one more verse. Basahin po natin. Romans chapter 8. Mula verse 1, basahin po natin. Ngayon man ay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. So when we are in Jesus, there is no longer any condemnation. When I am with Jesus, there is no any other judgment. Why? Kasi sa loob ng Jesus ay lahat ng bagay ay tapos na. Last verse, tapusin po na. 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Kaya't kung ano man
Kaya kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas, narito sila'y pawang naging mga bago. Yung dating ako ay wala na eh. Yung dating patututay, wala na eh. Yung dating buhay ay tapos na eh. Bakit? Tayo ay new creature. Bagong nilalang. Paano yun? Every time na nakikita ko yung sarili ko, nagmumura pa rin ako. Ako, nagagalit pa rin ako. Nakikipag-away pa rin. Yun ay ako eh. Yun ay ako na dati. But, hindi na ako ang nabubuhay. Kundi sino? Si Jesus na ang nabubuhay. If I live in front of the Lord looking myself, then I always condemn myself. Pero ano po sabi kanya? There is no more condemnation. Wala nang anumang paghahatol na kay Kristo Jesus. Ang tunay na Valentine's po ay hindi po para i-celebrate ang araw ng pag-ibig. Sabi sa akin ng asawa ko. Sabi ko, kasi sa Korea po ay Valentine's, babae po yung nagbibigay ng chocolate or flower. And then sa White Day, doon lalaki yung nagbibigay. Kaya sabi ko, ikaw, hindi mo ba alam kung anong araw ngayon? Ito na lang yung oras na pwede akong manumbat eh. Ikaw, hindi mo ba, anong araw ba ngayon? Ikaw talaga kinalimutan mo yung importanteng araw. Anong araw ba ngayon? Ngayon ay 14 eh. Hindi mo ba alam? Ano ba yung 14? Talaga, hindi mo alam ha? Ngayon ay Valentine's eh. Hindi mo ba alam? Bakit ako magbibigay ng chocolate sa'yo? Ito ay araw ng pag-ibig ngayon eh. Bakit kailangan lang ba sa 14 para patunayan ng pag-ibig? Araw-araw naman kitang iniibig eh. Naks. Nakakuha ng palusot to ha. Sige, ngayong gabi lang ha. Kaya kahapon, merong solving. Ano ba yan? Halo-halo. Hindi ko alam, itong pagkain po na ito ay galing pala sa Bisaya. Solving. Galing pala ng Bisaya ito. Ngayon pala, kaya pala tuwa yung mga kasama namin, solving pala yan. Kaya, naway sa araw po na ito, matuklasan po natin yung tunay na pag-ibig ni Jesus. Kung ano, itong pag-ibig ni Jesus ang puso na pwede makapagbago ng ating buhay. Amen po ba?